Dream team pala sana ang Batang Gilas Under-19 noong 2019 sa batch nila Kai Sotto at AJ Edu. Bago ma-injured sa unang game ng Batang Gilas si Edu kontra Greece, nagawa pa din makadikit ng Pilipinas despite na nawala sa court ang 6'10 big man natin kahit papaano. Lineup ng Gilas dyan: Abadiano, Torres, Edu, Oxon, Ildefonso, Tamayo, Panopio, Spencer, Chu, Fortea, Amsali at Soto. Okay na okay ang lineup natin kaya maraming what if ang nangyari nang matamaan na matinding injury si Edo para kulangin sa agile big man ng Batang Gilas. Pero paano nga ba natin nasabi na malakas pala dapat ang batch na to? Ang mga mababanggit ko ng mga players ay yung mga player na nagpakita ng interest na makapaglaro sa ating national team. At paalala lang mga brody, ang mga highlights na ipapakita natin yung taong 2019. Umpisahan natin sa point guard position. Syempre, andito ang floor general point guard na si Dal Panopio, isang 6'1 pass first player na kaya magtimon at may mataas na basketball IQ. Hindi man naging maganda ang performance niya sa World Cup dahil sa injury, malaking bagay pa rin na magkaroon ng isang floor general. Sumunod ang 5'11 scoring point guard na si Jerry Abadiano. Alam ko maraming may ayaw kay Abadiano noong under-19 dahil sa pagiging ball hog daw nito. Pero para maging fair tayo kay Jerry, kadalasan kasi nalalagay ang Gilas sa broken play, resulta ng pagkakaroon ng mga isolation play na tanging silang dalawa lang ni Ildefonso ang may pinakalisensya na mag-ISO sa buong team. Miski nga sila Tamayo at Soto uma-ISO noon, kaya nakitaan din natin sila ng mga smooth na galawan sa ilalim. Isa pa, 45% si Abadiano sa Beyond the Arc. Isa siya sa mga naging money na rin natin sa under-19. Panglima siya sa pinakamataas na percentage sa 3-point area sa buong World Cup. Silang dalawa nga ang point guard natin para sa Dream Team Batang Gilas Under-19. Si Migs Oxon, okay din naman siya lalo ngayon. Pero kung ikukumpara kasi ang laruan ni Oxon taong 2019 kay Abadiano, para sa akin Abadiano pa ako. Pero ngayon ibang usapan na. Para naman sa shooting guard, andyan si Dave Ildefonso, ang pang number 9 sa points per game sa buong Under-19 World Cup. Scoring machine talaga si Ildefonso sa panahong yan. Oo, may tuturing din siyang buhay sa Under-19. Pero kung hindi siya, sino ba ang gagawa ng puntos para sa Batang Gilas, di ba? Sumunod si Lowell Briones Jr., ang 6'6" combo guard na dapat kasali talaga sa Under-19. Nang nakausap ko to noon, hindi daw kasi umayon sa schedule niya ang laro ng Under-19 World Cup. Sayang to dahil may tira din talaga to. Tapos naging sanay to maglaro bilang gwardiya sa US at competition sa puno ng matatangkad at athletic na players. At ang pangatlo ay itong si Travis Roberts, isang 6'6" Phil-Am na willing talaga maglaro sa Batang Gilas noon, na inakala pa ng lahat na makakasama din siya sa Under-17 World Cup. Pero dahil sa hindi to nakadahilanan, hindi nga naging eligible si Travis. Sayang lang to, magiging magandang defender to para sa ating wing. Athletic na player at may tira din sa labas. Para naman sa ating small forward, andito ang former NBA player, current G-League player na si Ron Harper Jr., isang 6'6". Born 2000 to mga brody, kaedad ni Edu, kaya pasok siya noon sa Under-19. Isa pa, hindi siya kinukuha ng Team USA noon, hindi kagaya ni Jalen Green. Ninais din ito makapaglaro sa ating national team, pero dahil sa hirap at maraming proseso ang kinakailangan kaya hindi nga ito naging eligible sa ating Gilas. Mismo ang nakababatang kapatid niya na si Dylan Harper, ang rank number 3 player sa buong Class 224, ang nagsabi sa akin na ang hirap mag-asikaso ng dual citizenship sa kanila. Kaya malaking sayang din to si Ron Harper Jr. para sa Batang Gilas at sa ating senior team. Sumunod ang 6'7" athletic forward na si Kai Balungay. Sa kaso naman ni Balungay, open tong maglaro sa Gilas. Ang problema, late na siya nadiskubre ng Pilipinas. Sa MBTC na to nadiskubre na makasama to ni Jalen Green para sa Film USA. Shooter to, athletic, solid din na finisher at rim protector.
At para naman sa power forward, pangungunahan niya ni AJ Edu, isang 6'10 athletic big man na may tira sa labas at defensive playing style. Quality na player to lalo na pagdating sa depensa at rebounding. Sumunod ang 6'8 na si Michael Phillips. Gaya ni Balungay, late na rin nadiscover si Phillips. Sobrang proud Pinoy pa naman to at solid na defensive player, hustle rebounder, shot blocker at okay din ang finishing ability. Panguli ay itong si Carl Tamayo, isang 6'7" noon na may skills na pang-wing at elite na footwork. May soft touch pa sa perimeter at magandang stroke sa 3-point area. At para naman sa ating sentro, walang iba kundi si Kai Sotto. Isang 7'2" noong 2019 na may mataas na kumpiyansa. Fresh from US si Kai noon at maganda ang ipinapakita kaya nadala niya ito sa World Cup at nag-average ng 11.7 points sa 8 rebounds, 2 assists at 3 blocks per game. At ang panghuling player natin ay itong si Quentin Milora Brown. Napabalita noon na nagpakita ito ng interes na makapaglaro sa Gilas. Pero baka dahil late na rin ito na-discover kaya hindi siya naging eligible sa ating national team. Sayang lang dahil legit 6'10 to at agile wingman. Creative to sa ilalim ng basket at ayos na pick and roll player. Bumibitaw din sa 3-point area at malakas din kumuha ng mga rebound. Yun, sila nga mga brody ang Dream Team Batang Gilas Under 19 natin na hindi nangyari dahil sa Hagop Rule. Si Jalen Green hindi na natin sinama dahil player siya ng Team USA noon. Si Kamaka Hepa naman napabalitang walang interes sa Gilas. Habang si Kevin Kiambao sentro pa ang laruan noon. At bilang 6'4" sa mga panahong yun siguradong hindi siya uubra sa mga naglalakihang bigman sa World Cup. At para naman kila Gio Chu at Cortez, syempre doon tayo sa mga athletic at hindi liability pagdating sa perimeter defense. Kayo mga brody, anong masasabi nyo? Gaano kaya kalayo ang mararating ng lineup na to noong Under 19 World Cup 2019? Komento nyo lamang sa baba at ating babasahin yan. This is Zero Buckets, bye bye!